kung gaano kayo ka-excited. Okay ba? Gusto ko synchronize. Pag sinabi kong isang bagsak, sabay-sabay tayo. Okay po ba? Yun na lang yung bayad na hihilingin ko. Diba? O, isang bagsak! Parang may nahuli. Yun nandito nahuli. Okay? Sabay-sabay po ha. Isang bagsak! Dalawang bagsak! Tatlong bagsak! Mamaya na yung sunod. Okay? So, let's start. So, SBP. Lahat po ba nakatin ng SBP? Walang first-timer dito? Yung hindi pa member? Hindi pa member? Isa lang. Okay. Mamaya, babalikan ka ng upline mo para explain yung SBP. Ang SBP po, diyan po sinasagot yung question na how. Paano ba natin gagawin yung negosyo? Paano ka ba kikita? Tama po ba? Then, yung topic natin for tonight is SDO. Sunday Distributor Orientation. So, dito po sinasagot yung question na why. Why we are doing this business. Sir, patay na lang yun. Para medyo kita nila. Ayan, mas maganda? Yes. Kahit hindi nyo makita yung kagwapuhan ko, okay lang po. Okay? Why? Bakit ba tayo nagne-networking? Or why? MLM. MLM stands for M is multi or marami. Nakuha nyo po? So, ang sistema natin marami talaga. Pag mas marami, mas lumalaki yung income. L is level or generation. So, yun yung mga first generation na nakuha mo, second level mo, third level mo. So, yun po yung tinatawag na generation. Then, the another M is marketing. Dapat po may product movement. Kasi kung walang product movement, illegal po tayo. Okay po? Naunawaan niyo po ba? Yes! Okay. So, ito po. Isa pang meaning niyan, make lots of money. So, kaya swerte tayo dito sa networking. Yung iba allergic sa networking. Tama ba? Pag nakarinig ng networking, ayaw na, uuwi na. So, the fastest vehicle to reach your dream is MLM. Napatunayan ko po yan. Kasi po, after 7 months, nag-full-time ako rito, yung po, lumbas yung Montero ko. Then, may next na po. Nakabili na po yung misis ko, intayin nyo na lang kung ano po yung binili niya. Example, bakit fastest vehicle? Ano ba yung gusto nyo sakyan? Para mas mabilis nyo marating yung inyong pangarap or destination. Gusto nyo ba ng bisikleta? O kotse? O aeroplano? Ano yung gusto niyo sakyan? Pwede po kayo magsalita. Ano po? Airplane. So, bakit airplane? Kasi mas mabilis. Mas malayo ang mararating natin. So, ang ating pong Sunday, hindi po airplane. Rocket ship. Mas mabilis. Diba? Wala na nga ako nakuha na talaga nagte-take off eh. Sayang. Next time, gagawin ko po yun. Tama? Then, sa networking or MLM, dito mo mapapatunayan yung big money versus small money. So question, 10,000. Pakibasa po. 10,000. Big or small? Sino nagsasabing big? Taas ang kamay. Sino nagsasabing small? Ang 10,000. Sino yung playing safe? Walang masabi. Yung iba talagang, ano kaya? Wala akong maling sagot. Actually, ang 10,000, depende. Depende sa pangarap natin. Tama ba? Ang 10,000, malaki pag meron ka lang maliit na pangarap. Tama ba? Kaya guys, huwag niyong limitahan ang pangarap niyo. Lahat ng mangyayari sa buhay mo, depende yan sa pangarap mo. Nakuha niyo po? Then, ang 10,000 maliit kung napakalupit ng pangarap mo. Sino ba gusto magkasasakyan dyan? Taas ang kamay. Sino gusto magkabahay? Oh, ma'am, magkano bahay ang gusto mo? Magkano? Magkano yung worth? 3 million. Hindi mo pa 5 million. Mayaman ako, 5 million na. Nakuha na. Ibig ko sabihin, huwag niyong lilimitahan yung sarili niyo. Kasi kagaya ko po, hindi ko nililimitahan yung income ko. Pwede ko pang palakihin o yun. Ayoko na lang baliwin kayo kung magkano yung kinikita namin. Basta ang importante, lahat po tayo matutupad yung mga gusto natin. Basta, pagsikapan lang po natin. Okay po ba? Yes. So, ang 10,000, depende sa pangarap natin. Next, sa networking or MLM, ikaw ang boss. Tama? You have the freedom. Freedom of time and financial freedom. Imagine niyo, kami po anytime na kahit hindi kami magtrabaho, walang problema. Tama? Establish mo lang network mo, then halimbawa, 1 month ka magpahinga, yung income mo diretso. Nakuha niyo po ba? Wala kang boss dito. Ang boss mo, sarili mo. So, yung time freedom naman, financial freedom, pag pumunta ka sa mall, hindi mo titingnan yung presyo ng damit. Kung magkano yung gusto mong bilihin, or kung anong damit yung gusto mo, hindi mo natitingnan ng presyo.
Kahit yung mga sapatos, kahit isama mo yung mga anak mo, hindi mo sila ililihis. Tama? May mga tao kasi dumanan sa Jollibee, tay, kain tayo dyan. Ano sasabihin? Luto na lang tayo pansit canton, masarap yun. Tama? Bili pa tayong tinapay. Mina-mindset yung anak. Pero hindi natin sila masisisi. Tama po ba? Kasi yung income, hindi po talaga sapat. Nakukuha niyo po? So dito, yung income natin, kung magkano yung gusto nyo, yun po yung tatrabahuin natin. Diba? Then, example, sabihin nyo sa akin kung sino yung tinutukoy ko. Sino yung gigising ng umaga, diba? Nagmamadali, sumabit sa jeep, then pag-punch ng late. Empleyado, boss? Empleyado. Sino yung napakaraming trabaho? Empleyado, boss? Empleyado. Sino yung malitang income? Sino yung pinagtitimpla ng kape? Empleyado. Pinagtitimpla. Oo nga. Mali yung sentence eh. Tagalog na mali pa. Sorry, may hina ako sa Tagalog eh. English speaking eh. O, ibahin ko na lang. Sino yung may magandang sasakyan? Sino yung papasok late? Pagtitimplahin ka ng kape? Boss. Sino yung may magandang bahay? Sino yung mga anak nag-aaral sa magandang eskwelahan? Sino yung nagta-travel? Boss. So, sino gusto maging boss dito? Taas ang kamay. Oh, yung iba, boss. Tama ba? Napakasarap po maging boss. Pero, tandaan nyo po ito po ilagay nyo sa isip natin. Yung mga downline nyo po, hindi nyo sila empleyado or tauhan. Okay? Business partner po natin sila. Kasi ako po, ayoko tinatalian yung grupo ko eh. Kung gusto nilang umalis, wala pong problema. Tama ba? Pero mas maganda i-educate nyo yan at i-banding nyo para hindi kayo iwanan. Nakukuha nyo po ba? Yes. So, let's continue. Sa networking or MLM, dito mo rin mapapatunayan or magagamit ang law of leverage. So, sino po nakakain na sa McDo? Taas ang kamay. Kawawa naman yung iba. Okay. Ang McDonald's is a $1 billion industry. Ang may-ari po niyan, yung lolo ko si Ray Kroc. Okay? So, ang ginawa ni Ray Kroc, dati nasa US lang po yan, kinalat niya sa buong mundo. Sa Pilipinas po, kinalat niya sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Tama ba? Ngayon sa Luzon, gano'ng karami? Meron sa Cavite, Manila, Quezon, nagkalat po yan sa buong Luzon. Tama? May Laguna. Then sa Metro Manila, meron sa Pasay, meron sa Ayala, Robinson, and Mega Mall. Example, may customer. Kayo po yan, halimbawa. Bumili kayo worth 100 pesos. Ang matindi niyan, sa binili nyo, meron palang income si Ray Kroc. Maganda, pangit? Ang tanong, siya ba nagluto? Siya ba nag-serve? Pero kumita siya. Maganda ba negosyo niya? Sa tingin nyo, yung 5 pesos na 5% eh. Sample ng 100 pesos, 5% niyan is 5 pesos. Tama? Yung 5 pesos, malaki maliit, na kinita niya. Malaki maliit. Eh kung pagsasamahin mo yung buong kita ng Mega Mall, sa isang araw, malaki maliit. Pag samasamahin mo sa buong Metro Manila, malaki po maliit. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo, maganda kaya negosyo nyo? Kung ganyan. Imagine nyo sa atin, Santay. Dito kailangan mo lang ng mga case system. Sino ba yan? Yan yung mga kumpare, kalaguyo, kapatid, kaaway, katong-its, katex, kagalit. Lahat ng kakilala mo, invite mo lang po dito. So yung mga kaaway nyo, batiin nyo na. Tama? Importante yan. Case system. Ngayon, pag may customer dito, automatic, eto, meron pong commission or may kita. Then eto, meron din kita, meron din siyang kita, meron din siyang kita, at pati ikaw, meron din kita. Maganda po ba? Yes. Actually, up to the 10th level na security. Tama? May infinity pa tayo. Ang tanong, kayo ba nag-deliver? Kayo ba nagbenta sa kanya? Pero, kumita ka. Tama? Ang tanong, pareho ba ng sistema? Yes. Ano magkaiba? Puhunan. Dito, ang puhunan dito, 36 million para magkaroon ka ng McDonald's. Pero dito sa atin, magkano? 3,988. Imagine nyo, yung upline ko, kahapon lang, lumabas yung kanyang Hammer. Yes. Di ba? Pangalan nun ng sasakyan ko, Troy. Kasi Montero. Sa kanya naman, MC. Kasi Hammer. Pinost ko yun doon eh. Okay, di ba? Kaya next time, pangalanan nyo naman yung sasakyan nyo. Di ba? So, advantage ba natin? Imagine hindi ka maglalabas ng malaking pera rito para kumita ka ng safe at magamit mo yung sistema ng mayayaman. Tama? Sabi nga ng mga mayayaman,
Kung gusto mo raw kumita, huwag kang magbenta ng oras. Bumili ka ng oras ng iba. Pero tayo, hindi tayo bumibili ng oras dito. Anong ginagawa natin? Dinuduplicate natin yung time natin sa ibang tao. Napakaganda at pare-pareho pa yan kumikita at nag-enjoy, nagiging healthy. Nakuha niyo po?